si First Lady Lisa Marcos Araneta ay ire-represent daw po ang Pilipinas, no? Ah, sa Dubai's World Governments Summit. Ano po, saan niyo po mababasa na hindi ko po alam kung ninonormalize na natin ang lahat, no? Ngayon lang po ako nakarinig na hindi ka cabinet official. Ang alam ko pong alter ego ng Pangulo kung hindi po siya makakadalo, di po ba? Yung kanyang mga cabinet official o kaya yung kanyang vice president o sino man sa cabinet official. Ang tanong, cabinet official na po ba si First Lady Lisa Marcos? Your hula is as good as my hula. Basahin po natin sa Manila Times po. Nakita ko to kanina saan ko ba nakita yon? Ano yung tawag doon sa PNA, Philippine News Agency. Kaya nag-react ako doon ng wow. Pero pagtingin ko ngayon, burado na. Burado na po yung pinag-reactan ko. Buti na lang may isang dyaryo itong The Manila Times. Binalita po to kaya meron pa tayong balita. Kanina kasi nung bumibiyahe, nakita ko na to Sabi ko magandang itapik to. Okay, the First Lady Lisa Araneta Marcos will represent the Philippines to the World Government Summit 2025 to be held in Dubai this month. Malacanang said. In a text, sabi po ni PCA, Presidential Communications Acting Secretary Cesar Chavez, President Ferdinand Marcos would not be joining the First Lady during the summit. Only the First Lady, sabi po. So, siya po yung magre-represent sa Pilipinas. At ito po, in Facebook post, Araneta Marcos shared the photo preliminary meeting at her office in preparation for her attendance to the summit. Alam niyo po, ito po ang unang question na pumasok po sa utak ko, no? In what capacity niya nire-represent yun pong Pilipinas? Di po ba? Si Lisa Marcos po ba ang ating presidente? Kasi nire-represent niya raw yung Pilipinas Ito po ay government World Government Summit. So, ipinagpalagay ko na may kinalaman yung gobyerno dito. Pero tinanong ko pa rin, no? Ano ba tong World Government Summit? Baka naman ito po ay samahan ng mga First Lady o First Gentleman ng bawat bansa. Ito po ang sagot nung tinanong ko po itong internet. Ito po ang sinagot niya. The World Government Summit in Dubai is scheduled for February 11 to 13 is an international event aimed at bringing together global leaders. Ito po global leaders, experts. Ibig sabihin po ng global leaders, yung mga leader po ng iba't ibang bansa, experts and decision makers to discuss and shape the future of government. Di ba? Future of government. Government po. Sino po yung mga participants? Over 30 heads of state and government, more than 80 international organizations, 140 government delegations, and over 6,000 participants, including leading global experts from various sectors are expected to attend this year. Okay. Sino po ang nire-represent ng ating mahal na First Lady? No? Dito po sa World Summit na to. Ito po yung mga participant, World Heads of State, International Organization, Government Delegation. Sino po yung nire-represent ni First Lady? Sino po gagastos diyan? Gobyerno ba? Ganun na po ba ngayon? Asawa pwede na? Wala pa po akong narinig, no?
na meeting na dinaluhan o hindi madadaluhan ng Pangulo ng Pilipinas before. Wala pa po akong narinig o nabalitaan na yung hahalili instead na Pangulo ay yung asawa niya. Hindi naman po yata to binyagan o kasal na pwede kang i-represent ng iyong asawa. Government official po ba si First Lady? Paano po siya ang magre-represent sa gobyerno natin? Hindi ko po alam ang tanong, ang kasagutan. Pero ang dami pong first time na nangyayari rito. No? Di ba DFA? O nga, DFA o any cabinet official. Kung ayaw ipadala yung Vice President, dapat any cabinet official. Hindi ko po alam kung what capacity. Nakakapagtaka sa bagay, ano pa ba ipagtataka natin sa gobyerno na to? Lahat po may first. Ang dami pong first na pinagagawa nito. Unang gobyerno po na nagkaroon tayo ng problema ng mga blanco yung budget o yung BICAM na pinagbatayan ng 2025 budget. Napakarami pong first dito sa gobyerno na to. Magtataka pa ba tayo? Pero nararapat po ba ito? Ito po bang pagre-represent niya ang capacity niya bilang asawa ng Pangulo? O bilang private citizen? Ang linaw ng nakalagay dito, First Lady Marcos to represent PH at Dubai's World Government Summit. Di ko po alam kung bakit po. Hindi ko po alam kung bakit po wala na bang matinong tauhan si Pangulong Marcos? Wala ba siyang tiwala sa lahat ng kanyang cabinet official? Parang magre-represent na sa Pilipinas ay asawa ng Pangulo? Again, sasabihin ko po, hindi ko po alam kung ito po ay may legal basis. Kasi, siyempre, hindi naman tayo abogado. Pero kahit po may legal basis yan, di po ba? Kahit po may legal basis yan, hindi na po karapat-dapat yan. Wala namang posisyon sa gobyerno magre-represent ng Pilipinas. Wala bingi-bingihan lang. Sabihin mo na marami nang nagsasabi na bangag ka. Kaya mag-hair follicle test ka. Hindi siya mag-hair follicle test. Ganun yata talaga. Okay. Punta na po tayo sa ibang balita. Ang dami kong pinagtatakahan talaga Tapos okay pa rin kayo lahat? Okay pa rin yung ating Ewan ko lang kung bakit kayo okay pa rin. O dito tignan nyo kung alin siya rito O siya ay siya ba ay head of state? Hindi po. Si First Lady po ba ay head of state? Hindi po siya head of state. Siya ba ay namumuno sa international organization? Hindi ko po alam. Pero ang sinabi po kasi, magre-represent siya ng Pilipinas Malamang hindi yung international organization. Tapos, baka dito siya kasama. Meron dito This year marks the largest participants. Ayan. Baka dito siya kasama. Ito kasi, global leaders, hindi siya global leader. Expert, hindi ko alam kung saan siya expert. Decision makers. Baka dyan siya kasama sa decision makers. Baka kasama, baka yun yung nire-represent niya. Yun siya yung decision maker sa Pilipinas. Kasi wala sa lahat Hindi siya leader.
Hindi siya, baka siya ay ang decision maker. May nakalagay kasi doon, decision maker eh. Thank you very much kay GNS for Life. Shoutout, Boss Buds. Shoutout sa lahat ng kapinduter. Shoutout to my boo. 50th Mansari. Kakaiba talaga to si GNS for Life. Shoutout na sa kanyang my boo. 50th. Dito lang po nagkita yan sa channel natin. 50th month na. Ibig sabihin mga kapatid, taon na binibilang pero sineselebrate pa rin nila yung Mansari. Ganun ka-sweet yan dalawa na yan. si Steffi at saka to si GNS for Life. Okay. Hindi ko naman po sinasabi na dapat ipadala si Vice President Sara Duterte. Alam nyo na nga magkaaway. Siyempre hindi papadala yun pero ang dami pong tauhan. Okay, punta na po tayo rito. Ito, nakakaawa po tayo. Philippine Stock Exchange, bagsak na naman po. Ayan. Ang laki po ng binababa na, alam nyo, ito po ang kapuna-puna talaga, no? Makikita nyo po kung may pumapasok talagang ang una pong pinapasok ng mga foreign investors kasi madaling kumita, stock market ng isang bansa. Pag ang stock market mo, maraming mga investors na taga-ibang bansa, ibig sabihin, naniniwala sila sa market natin eh. Pero bagsak na po yung stock market natin. Alam nyo na kung bakit. Hindi ba? Ganito na lang po, mahirap intindihin yung stock market eh. Pero directly yan, direkta po yan, may kaugnayan po yung stock market. Direkta po yan may ugnayan sa mga foreign investors. Direkta din po yan may ugnayan sa tunay na kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Mas maganda yung takbo ng stock market, mas pinaniniwalaan po na yung mas maganda yung ekonomiya ng Pilipinas. Yan po, walang duda yan. Kasi kung magandang takbo ng ekonomiya, maraming willing mag-invest, lalo na yung mga tagalabas. Yan yung isa sa mga dinidiscuss nung pinag-aaralan ko tong stock market eh. Kaya ang stock market ng Pilipinas, naghihintay lang yung stock market, kikita lang yan, yung sa kaso ng Pilipinas, pag yung mga may perang pumasok galing sa labas. So kung patuloy po na bumabagsak yung ating stock market at hindi na nakaka-recover, hindi talaga siya lumalago ng malagong-malago, yun po yung reflection mismo sa ating ekonomiya. Bakit ganun yung ekonomiya natin? Malaking factor po niyan yung leadership ng bansa. Nakuha nyo? Ang daming kumita nung panahon ni Duterte. Marami pong pinayaman yung stock market nung panahon ni Duterte until magkaroon ng pandemya. Alam nyo naman, lahat bumagsak nung pandemya. Pero before pandemic, ang dami pong kumikita sa stock market ni Tatay Digong. Nung panahon ni Tatay Digong. Okay. Wala ba sa Consti na bawal? Wala tayong magagawa. Alam nyo po, dalawa po yan no? Maaring yan ay legal. Di ba? Maaring yan ay legal. Pero hindi ibig sabihin na yan po ay hindi garapal. Maaring wala nagbabawal dyan, pero hindi po lahat ng hindi pinagbabawal ay dapat nyong gawin. Meron po ba kayong nabasa? Ito malaking halimbawa. Meron po ba nakasulat na bawal, pasensya na po kung may kumakain ulit. Maganda kasing halimbawa to eh. Meron na po ba nakasulat sa rules ng House of Representatives na bawal tumae sa plenary
sa plenary hall? Wala naman eh. Kung ganyan lang po kapiloso po yung paniniwala natin, ipabasa nyo nga sa kanila. Nakalagay ba na bawal tumae habang nagsesession dun mismo sa may session hall? Wala kang mababasa, Chuck. Di ba? Pero hindi ibig sabihin no, na pwede kang tumae doon habang nagsasalita yung speaker. Ganun lang po yan, pamimiloso po lang po yan. Ang tanong, nararapat ba na tumae ka doon sa session hall habang nagsasalita yung speaker? O kahit sino nagsasalita? Hindi. Kaya hindi po pwede sabihin, hindi naman bawal yan. Magbasa ka nga na bawal i-represent ng First Lady. Ganun lang po yun. Wala rin ka naman mababasang bawal tumae sa session hall nyo. Pamimiloso po lang yan. Dipilosopuhin na rin natin. Basahin nyo nga na bawal mag-conduct ng sexual na bagay habang nagsasession. Wala, di ba? Oh, pero kasalaulaan na yun. Sa laula na kayo nun. Habang nagsasalita si Speaker Martin, may nagtitirahan na congressman. Puta, sa laula na yun. Hindi po pwede. Hindi lahat ng hindi nakasulat ay dapat nyong gawin. Talaga naman eh. Kung pilosopuhan lang po, pilosopo din isagot nyo, sabihin, wala naman hindi naman pinagbabawal. Bet pinagbawalan ka ba tumae sa gitna ng EDSA? May nakasulat ba? Bawal tumawid, meron. Pero bawal tumae dito, meron kayo nasulat? Hindi. Wala na naman tayo ads nito. Okay. Balik na tayo. Minsan pilosopohan pala gusto nyo. Hindi naman po tanghalian. Okay. Punta na po tayo rito. Oy, nakita ko na naman itong mga nagrarally. Tuwan-tuwa sila. Oh. Ang dami daw, tagumpay daw. Sabi ni Trillanes, oh, tagumpay. Tagumpay daw yung rally nila. Tanong ko lang, sinalag may impeachment na ba? Ang tagumpay, yung Iglesia ni Cristo led rally. Bakit? Ang panawagan nila doon, wag i-impeach si BP Sara. O, di ba? Hindi naman na-impeach. O, tanong, tagumpay daw yung rally nila kahapon. Na-impeach na ba? Sinalang na ba? Sinalang na ba sa Kongreso? Meron na bang pumirma? Ayan, akbayan yan eh. 'Di ba si Tabi mismo na ganyan, sila mismo yung naghain. Isa sa mga naghain niya ng reklamo eh. Tabi, nakakuha ka na ba ng 103 votes? Ibig sabihin ng tagumpay, Trillanes, no? Pag sinabing tagumpay yung rally ninyo, yung hinihingi ninyo na impeach BP Sara, ay nasimulan man lahat ng placard nyo, wala ka ibang placard eh. Impeach Sara. Yun lang ang placard nyo, impeach Sara lang. Tsaka yung mga Magdalo at tsaka Akbayan. Impeach Sara now. O, dalawa lang. Impeach Sara tsaka impeach Sara now. Tanong, Congressman Tabi, nakakuha ka na ba ng 103? Para mo matawag na tagumpay yan, napapayag ninyo yung mga congressman, pumirma sila. Oy, naghali na sila, pirma na tayo. Yun po ang tagumpay, Senator Sunny Trillanes. No? Hindi yan. Hindi yung sinasabi ninyo.
na nagtagumpay, nakakita lang kayo, puta, bayaran nyo mo. Bago kayo magsabi ng tagumpay, bayaran nyo muna yung 2 media na po. Ang nakita natin, ibahin po natin yung mga vlogger. Sabihin ng mga vlogger, oh, pakanahan nyo lang yung vlogger. Ito po, mga media po to. GMA7. Tapos nakita ko rin yung Rappler. Mas malupit nga yun sa Rappler. Bakit po kayo narito? Natangay lang kami rito. Natangay lang sila. Tinatanong sila, alam niyo po ba na ito ay ay laban kay Sara? Aba, hindi po namin alam. Nakakahiya. Natangay lang, hindi pa alam. Tsaka wag niyo muna kaming tanungin at gutom pa po kami. Ginutom niyo. Sa bagay, kami rin naman nagugutom. Kaya lang, hindi kami, alam namin walang pakain eh. May rally bang may pakain? Pwera na lang kung napangakuhan kayo na attend kayo ng rally, libre pagkain, may 1,000 pa. Oh. Yan ba tagumpay? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.